riding day 5 ng ating Philippine Loop Adventure Tour. So nagpahinga lang tayo ng 3 or 4 na araw dito sa Quezon City. So ngayon guys, time check natin 4:03 na ng umaga. Then on the way tayo sa first checkpoint natin. I'm not sure kung pwede nating makonsider checkpoint yung mga ferry points, pero ito, first checkpoint natin is Subic, Zambales. Today is December 26. Tutuloy na tayo sa Subic, Zambales. Target destination natin ngayon guys is Baguio City. So pagdating natin sa Baguio, baka magpapahinga tayo ng 1 araw doon bago na naman natin ituloy yung Philippine Loop natin. Mga matagal na sa page ko, makikilala nila tong daanan na to kasi ito yung daanan ko nung vlog ko na pumunta ako sa Aurora, nag-camping ako doon. So dito ako dumaan papunta doon sa Kasiguran, Aurora. Oh no! Daming butas dito guys. So nandito tayo ngayon sa may Sulok Service Road to sa North Luzon Expressway. So I'm not sure kung nakita sa video ko dati na doon ako napunta sa may papasok ng NLEX. So buti na lang may nakapagsabi sa akin, oy bawal dyan, bawal yung motor dyan. So dyan ako nakapasok doon, or hindi pala nakapasok. So hanggang doon lang ako sa may bungad. Nung mga time na yun is maaga pa, kaya wala pang huli. So bumalik ako. Nakakatawa lang yung first experience ko dito sa Manila. So ngayon guys, service road tayo. Then time check natin 4:15. So mabagal lang yung facing natin ngayon kasi yung daan hindi natin kabisado. So, alam naman natin Metro Manila, may mga butas-butas talaga yung mga daanan dito. Chill ride lang tayo guys. So yun na nga, plano natin Baguio City ngayong araw. Magpapahinga ata tayo ng 1 araw doon, or hindi naman siguro pahinga, mag-stay lang ng 1 araw kasi andun din yung mga pinsan natin nagbabakasyon. So doon tayo, libre na naman tayo ng accommodation. So dito nakakalito dito guys. Kailangan mo pang i-zoom in talaga yung map mo para malaman mo yung dadaanan. Laging natakot ako doon ba't may ganito, gagi? Gulat ako dun. Okay. Dito ba tayo? Okay. So dito nga tayo. Hindi nagsasalita tong Google Map natin Marilao, Bulacan. So time check natin 4:36 na ng umaga. So more than 30 minutes na tayo bumabiyahe galing sa Quezon City. So, dire-diretso lang tayo, and of course doble ingat. Kanina nabiktima tayo ng mga hump na di nakikita. So ngayon doble ingat tayo dito kasi yun na nga, famous tong Bulacan sa pagiging lubakan. Nakaka-excite naman kasi di tayo palagi sa lugar na to Ngayon plano natin just take it slow. So unlike nung nung Mindanao to Manila natin, nagmamadali tayo kasi lagi tayong naghahabol sa schedule ng Roro. So ngayon chill lang tayo kasi wala naman tayong hinahabol na Roro. Yun na nga, i-enjoy na lang natin yung scenery. Sana naman maganda yung panahon. Yun lang talaga yung hinihiling ko, magandang panahon para at least ma-enjoy natin yung scenery talaga. Kasi kapag umuulan, wala tinatamad na talaga. Yung shear line, yung ano pa yun, amihan. Ay nako, Pampanga na tayo, pero di ko pa alam kung saan sa Pampanga. So check out nyo tong church na to. So hindi ko alam kung saan to banda. Kasi pag madilim pa, hindi pa ako nakakilala ng mga lugar tulad nito. I'm not sure saan yan. So kakaliwa daw tayo dito according to Google Maps. So ilang beses na nga tayo nakalagpas sa mga daanan Di ko lang alam kapag gabi kasi talaga medyo mahina tayo. Hindi naman sa malabo yung paningin natin. Ewan, hindi ko ma-explain. Basta mahina tayo kapag gabi. Dire-diretso lang tayo guys. Sundin lang natin si Google Map.
Sana naman wag niya tayo prank. So time check nga pala natin guys, 5:38 na. So supposedly dapat maliwanag na eh. Problema lang natin, December ngayon, December 26. So mas mahaba yung gabi kaysa sa umaga. Olongapo straight ahead. Alright, so yun na nga, 5:44 na and madilim pa rin. So according kay Google Map, meron pa tayong 1 hour and 41 minutes na babiyahin papunta sa Arco ng Subic. So doon nakapin yung Google Map natin sa Arco ng Subic. And then ewan wala pa akong maisip ngayon kasi medyo madilim pa. So basta kung saan tayo aabutan ng gutom, doon na tayo maghahanap ng pagkain. So hindi pa naman tayo hindi tayo nakapag-dinner kagabi. Then maaga tayo umalis ngayon. So pagsasabay na natin yan pag inabutan tayo ng gutom. Pero siguro antayin muna natin lumiwanag. Kasi para dire-diretso tayo. Alright guys, so medyo maliwanag na. So kung di ako nagkakamali, sa may Pampanga pa rin tayo. So time check nga pala natin, 6:21. So sobra alas 6 na nung medyo lumiwanag na. So dati nung dumadaan kami dito sa may expressway, tinitingnan ko yung sa may ilalim eh. Napapatanong ako sa sarili ko kung ano kayong feeling ng nandyan sa ilalim, nandyan sa baba. Ano kaya yung makikita ko. So ngayon andito na, normal, bayan-bayan. And then may magandang view dito sa kanan natin. Kaya lang natatabunan na ng mga bahay at mga puno. Ayun no, ganda ng view dyan kanina. Hindi na ako tumigil kasi wala pa, hindi pa naman tayo gutom, hindi pa rin tayo pagod. So dire-diretso lang tayo. So far meron pa tayong 2 bars. So kayang-kaya pa niyan yung 39 kilometers. Bilis lang yan, 39 kilometers. So 2 bars tayo, so kayang-kaya niya yan. Pero hindi ko na papaabutin to sa may yung tulad nung dati na nagbi-blink na siya. So siguro ito mayroong 1.5 kilometers, mayroong shell dito. Papagas up na siguro tayo dyan kasi naiihi din ako. So yun lang, good morning guys. Ang saya, ang ganda ng panahon. Sana ganito na to buong araw. So ito, shell muna tayo guys. O yung may CR ba? Good morning po, happy new year. Morning, happy new year. May unleaded? Meron tayo, sir. Sige. Tapos lang natin magpagas sa Shell. Didiretso na tayo ngayon sa may Olongapo. So according kay Google Map guys, meron pang 19 kilometers papunta sa sa may rotonda ng Olongapo. So dire-diretso lang tayo. Di ko pa rin alam kung anong bayan na to. And I'm not sure kung nasa Pampanga na to or Pampanga pa to or sa may Zambales na. Bibilis ang mga tao dito. Mahala na kayo magmabilis dyan. Chill ride lang tayo guys. Enjoy natin yung lugar kasi first time natin sa lugar na ito. First time nating magmotor dito. So anong lugar na kaya to guys? Feeling ko Zambales na to eh. Wala pa akong nakikitang Roosevelt. Ito, Roosevelt Elementary School. So hindi ko alam kung saan talaga to. Wala silang walang arko, wala lahat eh. Kanina pa ako tumitingin sa sa daan kung meron man lang nakalagay. Basta 9 kilometers Olongapo City. Bataan. Okay, so Bataan pala to guys. Roosevelt. Pangalan ata ng bayan is Roosevelt. Ayun. Hindi. So Dalupihan, Bataan ito. So siguro Barangay Roosevelt to ito. Sa may Dalupihan, Bataan. Okay. So first time natin dito. So diretso lang tayo. Something's wrong talaga tong semento nila. Alright guys, so welcome to Olongapo City. So hindi na tayo pipicture dito. Olongapo City. City proper ng Olongapo. 400 meters.
kakanan tayo sa rotonda nila. Ito yung ulo ni Gapo, yung sikat na ulo ni Gapo. So kakanan tayo dito. So now officially nasa west coast na tayo ng Luzon. Dagat na to sa kaliwa natin guys. Tapos itong sa kanan natin, sementeryo. Sobrang puno na ng sementeryo nila. Yung iba nasa may kalsada na eh. Tingnan nyo guys. Wow, ganda. So may Jollibee sa may 4.5 kilometers muna. Kakape lang tayo. Kakape lang tayo sa may labasan ng sa may labas ng Subic. Ito si atin dini-distract yung driver niya turo ng turo Guys, tingnan nyo. Wow, ganda. So andito na tayo ngayon sa may, if I'm not mistaken, diversion road to So iwas na tayo sa loob mismo ng Subic. So okay na rin yun. And hindi pa pala tayo nakapag-picture sa may arko ng Subic. So plano ko doon na sa palabas. Kasi kanina doon sa may looban medyo crowded, kaya hindi na ako huminto. Diretso na tayo. So dito tayo sa may labasan, magpapapicture sa first checkpoint natin. So kanina meron tayong nakasabayan na na Philippine Looper din Pero syempre mabilis siya, naka PCX. At saka parang kabisado niya yung daanan. So diretso lang siya. Ako bagal-bagal pa kasi baka malubak tayo. So mas mabuti na yan sigurado guys. Okay, so picture lang tayo dito guys. Alright guys, so bayan ng Castillejos. So katatapos lang natin mag picture dun sa may welcome arch ng Subic. Then ang next checkpoint natin ay ang bayan ng Alaminos, so Pangasinan. So according kay Google Map, meron tayong 3 hours and 53 minutes na babiyahiin papunta doon. So time check natin ngayon, it's 7:36 na ng umaga. So hanap lang tayo ng lugar na pwede nating pagpahingahan guys. Wow, dito rin sa kanan, kaliwa natin So welcome sa bayan ng San Marcelino, Zambales. Ingay ng motor. Okay, so thank you San Marcelino. Ano tong susunod na bayan dito guys? So ito yung maganda dito kasi every bayan nila merong welcome art. Di tulad ng di tulad nung sa may Pampanga, San Narciso. So the Philippine Merchant Marine Academy. So the home of the Philippine Merchant Marine Academy. Kaya pala merong sombrero ng marino doon. San Marcelino. Then the next is San Narciso. Okay, bagong kaalaman sa atin. So diretso lang tayo guys. Kahanap nga pala tayo ng pwede nating kainan, di ba? Pine trees guys. So ibig sabihin malamig dito? Question mark. Alright, so tingnan nyo naman yung view natin. Wow, ganda. Ano to? Ilog ba to o lahar? Anyways, first time natin dito. Wow, ganda. Overtake lang natin to, medyo mabagal Ano nyo dito guys So San Felipe. Try daw natin guys pumunta sa may sa may Cotto Mines. Kasi sobrang
Parang ang tagal ko nang gustong pumunta doon eh. And then ngayon nasa may Zambales na tayo. Tapos medyo malaki-laki pa yung oras natin. Mahaba-haba pa yung oras natin. Pwede sigurong dumaan tayo or pwede sigurong pumunta tayo sa may Coto Mines. Town proper ng San Felipe. So nasa may San Felipe pa rin tayo. So time check natin 8:12 na ng umaga. Tingnan nyo yung daanan, ang ganda. Wow. So, diretso is Botolan. Overtake tayo guys. Woohoo! Tapos may mag-overtake din sa sasakyan doon. Diretso. Alright guys, so Cabangan, Zambales. Ganda ng view sa likod guys, oh. Wow. Ganda. Alright. Ganda ng kalsada, oh. Woohoo! Medyo malakas yung hangin dito. So bayan ng Botolan guys. And according kay Google Map, meron pa tayong 2 hours and 48 minutes sa babiyahiin papunta sa Alaminos, Pangasinan. So medyo malayo pa. Okay guys, so nasa may Iba, Zambales na tayo, capital town of Zambales. Alright, so siguro papahinga lang tayo ng konti dito kasi medyo nag-autopilot tayo eh. Konting stretching lang siguro to. So siguro dito sa may Jollibee, kakape siguro tayo sa Jollibee. Kaya lang nag-acid reflux na ako. Sobra-sobra na yung kape. Kagabi kape lang ng Starbucks yung nainom natin. Tapos tawag dyan, kaninang umaga yung kape na naman. Kasi kakape na naman tayo. My goodness, acid reflux na talaga tayo nito. Alright guys, so bayan ng Masinloc. So time check natin 9:38 na ng umaga. And then if I'm not mistaken, meron pa sa 92 kilometers ang layo natin sa Alaminos, Pangasinan. So diretso lang natin to guys. Siguro pag makakita tayo ng Jollibee sa may highway, eh kakain tayo kasi medyo gutom na. Nakalabas lang natin sa bayan ng Masinloc. So itong bridge na to ang boundary ng Masinloc at ng isang bayan. I'm not sure kung anong pangalan ng bayan na yun guys. First time natin dito kaya wala, hindi natin alam. Okay, so ito bayan ng Candelaria, Zambales. So yung bridge na yun yung nagsisilbing boundary ng Masinloc at ng Candelaria. So wala masyadong mga ano dito, no, kainan dito sa tabi ng highway ng Zambales. Konti lang siguro yung mga riders dito kasi walang mga kainan eh. Anyways guys, diretso tayo. So 3 kilometers according sa marker yung pinakabayan ng Candelaria. Parang boundary na to ng Pangasinan at ng Zambales kung hindi ako nagkakamali. District of Alaminos. Okay, so parang Alaminos na to. Tapos malaki siguro yung Alaminos guys.
So ito na ata yung ano niya yung arko niya, kaya lang wala pang walang nakasulat. I'm not sure, basta nakalagay District of Alaminos Pero ang nakalagay sa marker guys is I. So I nag-start yung pangalan ng bayan. Hindi ko alam ano yun. So time check nga pala natin guys, it's 10:28 na ng umaga. So malapit ng tanghalian, hindi pa tayo nagbe-breakfast. So after ata ng Iba Zambales, wala na tayong nadaanan ng Jollibee. At saka yung mga kainan sa tabi-tabi ng kalsada, parang wala na tayong nakita. So dito sa Zambales sa Zambales at saka Pangasinan na side, parang yung mga sementeryo nila nasa tabi na lang ng kalsada Sobrang punuan na siguro. Okay, so yung I pala guys is Infanta. Pabalik-balik na lang yung mga pangalan ng mga bayan nila guys May Infanta Quezon, Infanta Pangasinan, Santa Cruz. Ay nako, ang dami-daming bayan na pangalan Santa Cruz. Ayun Infanta So bayan ng Infanta guys. Ayun bahay pamahalaan ng Infanta. Pero parang hindi na yun yung municipal hall nila. Makakapag lunch tayo sa Alaminos na, okay lang din. So according kay Google Map guys, meron pa tayong 55 kilometers na babiyahiin or 1 hour and 6 minutes. Pero depende naman kasi yan sa takbo natin Pero syempre chill lang tayo kasi wala naman tayong hinahabol. After natin sa Pangasinan, diretso na tayo ng Baguio. And I'm not sure kung ilang oras ba yung Pangasinan to Baguio. Pero sana di tayo abutin ng gabi kasi para makita natin yung view sa may Quezon Road. Kasi first time nating magmotor doon Nabutan na nga tayo ng ambon guys. Ay nako, kala ko ba hindi kasama sa Pangasinan yung tatamaan ng amihan. So time check natin guys, 11:80 ng umaga. Meron pa tayong 23 minutes sa babiyahin or 19 kilometers away sa Alaminos Arc. So malapit na rin yun guys. Sakto alas 12 magla-lunch tayo. And then after lunch, sana maganda ulit yung panahon, diretso tayong Baguio City. So doon tayo magpapahinga sa Baguio City. And I think mag-spend tayo doon ng isang araw sa Baguio. So lilibutin lang natin yung Baguio guys. Yung mga pwede nating puntahan pupuntahan natin sa Baguio. Ganda ng view guys Wow. Alright guys, so we are leaving the bayan ng Mabini. So thank you and come again. So if I'm not mistaken guys, Alaminos Pangasinan na tayo. And umaambon na naman. Ka nang umambon para ma-enjoy ko naman yung Philippine loop ko. Hindi natin ma-enjoy yung loop natin pag umaambon. So according sa marker guys, meron pang 7 kilometers para sa pinakabayan ng Alaminos. Tingnan natin tong Mang Inasal straight ahead. At tayo umaambon. Oh my goodness. Lumalakas guys. So alright guys, nandito na tayo sa may welcome arch ng Alaminos kung galing ka sa may Baguio banda or sa may Dagupan. So dahil doon tayo sa kabila galing, thank you and come again ang nakalagay. So picture muna tayo dito. Alright guys, so kakatapos lang natin magpicture dun sa second checkpoint natin. So ngayon, diretso tayo sa may Baguio City. But before that, kailangan nating magpagas kasi 1 bar na lang tayo. Hanap lang tayo ng gasoline station dito, Petron or Shell, preferred natin. Karera pa si Kuya. Sisilangin. Anong sisilangin? Lugar yan or salita? Anyways guys, so diretso tayo.
So according kay Google Map, merong pang 3 hours and 10 minutes tayong babiyahiin papuntang Baguio City. Tapos nasa may 120 kilometers. So madali lang yan guys. Time check natin 12:44 na ng hapon. So baka alas 5 na tayo ng hapon darating sa may Baguio City, which is okay lang naman kasi alhamdulillah maganda yung panahon. Kanina umulan, bad trip yun eh. Buti na lang ngayon, no, gumanda yung panahon. Diretso lang tayo. Then siguro hihinto tayo dun sa may welcome arch ng Benguet. Kung dadaanan natin yung welcome arch ng Benguet, eh magpipicture lang tayo, si selfie lang tayo doon, and then diretso na sa may Bridalville Falls. Yun ata yung pangalan nun, nakalimutan ko na. Yung falls na madadaanan mo sa may Cannon Road. Doon tayo mag-stop over na naman. Grabe to si Uncle. Galing. Galing ng mga sasakyan yun. Tapos pag nakadisgrasya, sasabihin hindi sinasadya. Ay nako, nasa huli talaga ang pagsisisi. Well anyways guys, yun na nga, diretso lang tayo. And then hanap lang tayo ng Shell or Petron. Okay guys, so pababa na ata tayo sa poblasyon ng Sual. Kung di ako nagkakamali, sa bayan ng Sual, sa pinaka-poblasyon niya. So wala pa rin tayong nakitang gas station, or wala pa rin tayong nakitang Petron or Shell. Nagbi-blink na naman. Ay nako, pero malayo pa naman to eh. Kayang-kaya pa to. Pero probably mayroon namang ano, sa tingin ko lang ha, may Shell na sa Sual. Imposible naman wala. Or parang bihira lang yung mga bayan na walang Shell station. So diretso lang tayo, hanap tayo ng Shell or Petron. Oh, meron na namang checkpoint guys. Checkpoint tayo, papakita yung ORCR. Sige. Ano ka ngayon? Ay nako. Good afternoon sir. Lisensya po? ORCR? Lisensya lang. Ay, wait lang. Ay, wala dito. Sabi. Ayun. License lang sir. License lang. Saan yung kita? Marami? Marami sir. Nagpipilipin loop ako eh. Tourism sir. Opo sir. Sir, okay na po. Thank you po. Gagi. Natawa si sir kasi nakita niya sa lisensya ko, taga Marawi ako. Yes, proud tayo. Proud tayo. Proud tayo, nagaling tayo sa Marawi guys. Natawa nga lang si sir. Alright guys, so thank you and come again, bayan ng Sual. So siguro ang susunod is Lingayen. Ano meron dito? Ba't ang daming sasakyan? Palengke. Mura bang isda dito? Okay, diretso lang tayo guys. Ayun, may Petron. So gas up na tayo dyan. Alright guys, so you are now leaving Labrador.
Have a safe trip. Yung L pala na nakikita natin sa marker kanina, Labrador pala yon, hindi pala hindi pala Lingayen. Diretso pa rin tayo guys. So according kay Google Map, meron pang 97 kilometers away ang Baguio City. So malapit na yan, and then binigyan tayo ng magandang panahon. Alhamdulillah. So diretso tayo guys. So yun na nga guys, Lingayen na ito. Nadaanan natin yung Lingayen Slaughterhouse. 35,000 kilometers na yung tinakbo ni Honda Click natin guys. Pagdating natin sa Baguio, try natin bukas or mamaya magpapa-change oil na tayo. Okay guys, so Dagupan. Hindi ako nagkakamali guys, Dagupan to eh. Ito yung bangus capital ng Pilipinas. Marami silang bangus fish pan dito. Ayun doon no, ito bangus fish pan din ito. Diretso lang tayo. Time check natin guys, ano na, 1:49 na ng hapon. So according kay Google Map, meron pa tayong 2 hours and 5 minutes na babiyahiin, or 80 kilometers. Ba't ang tagal naman, 80 kilometers tapos 2 hours? Oh, 80 kilometers lang 2 hours. Dapat yung 60 kilometers is 1 hour. So baka mayroon tayong lugar na madadaanan na sobrang traffic. So hindi ko alam anong lugar yung madadaanan natin na traffic. Pupuntahan natin traffic is Baguio City. Hindi ko lang alam dito sa Dagupan kung malalabang traffic dito. Alright guys, so welcome to La Union. So dadaanan pala natin ang La Union. So ang La Union, surfing capital of the Philippines. I'm not sure kung Philippines o Luzon. Anyways, La Union na tayo guys. Ganda dito guys oh. Sarap mag-ride dito kapag hapon. Tambay lang. Then yung iba nagsisurf. Yun lang, manunood ka lang ng nagsisurf. And kakanan na tayo dito guys. Dito tayo. Paakyat. Okay, so 46 kilometers away na lang ang Baguio City guys, or merong 1 hour and 29 minutes. Nakakapagtaka talaga. Kasi 45 kilometers, sobra isang oras. Ano yun? Sila ibig sabihin yan guys, sobrang traffic sa pupuntahan natin. Okay guys, so paakyat na tayo sa Baguio. Tingnan nyo yung Honda Click natin, ang bilis. Lakas sa ahon. Sarap sa ahon eh. Wala nga lang dulo. Wow. So papahinga lang siguro tayo sa may arko ng Benguet ba yan? Kung di ako nagkakamali, Benguet. So papahinga lang tayo doon. Pagkatapos ng magpahinga, diretso tayo sa Baguio City, bayan ng Rosario. Alright guys, so Baguio via Cannon Road na tayo. Okay, so medyo nararamdaman na natin yung lamig. Na-excite na naman ako guys. Dire-diretso lang tayo. Oh, ang ganda. Woohoo! Basta doble ingat lang tayo. So sana tuloy-tuloy na tong magandang panahon guys. Grabe naman to. According kay Google Map guys, meron pa tayong 33 kilometers na babiyahiin, or 1 hour and 8 minutes. Oh grabe naman, 33 kilometers, 1 hour and 8 minutes. Ano yun? So ito na pala guys yung
Benguet. Welcome to Benguet Province. Oh, daming rider. Di ko naman first time dito sa Baguio. Ilang beses na rin ako nakapunta dito. Pero first time kong magmotor dito. Kaya nakaka-amaze pa rin. So diretso tayo. Yun naman oh. Wow. Although Bukidnon vibes siya, iba pa rin ng Baguio.